Nagsimula ang kwento sa isang madilim na bahagi ng bayan, may isang babaeng tumatakbong palayo mula sa dalawang lalaking may masamang balak, hinahabol siya ng mga ito sa isang madilim na eskinita, hanggang sa wala na siyang matatakasan. Biglang naman may dumating na isang tao at sinigawan silang tumigil. Habang kumakain ng kanyang chocolate bar, nagtataka naman ang dalawa kung sino ito. Isang batang lalaki na lumitaw sa likuran nila at sinabihan silang tumakbo, ngunit nagtataka lang ang dalawa kung ano kinalaman ng isang bata sa nangyayaring at mukhang nais daw nitong mamatay. Saad pa nila, mas mabuti pa raw na umalis ito kung alam niya ang makabubuti sa kanya. Akala ng dalawa ay nagbibiro lang siya o nag-aastang matapang, pero naisip nilang kailangan nilang turuan ang batang ito na huwag makialam sa usapang pangmatanda. Muling sinabi ng bata na dapat silang tumakbo kung ayaw nilang mamatay. Sabay inaalis ng bata ang band-aid sa kanyang leeg, may ilang langgam na lumabas mula sa butas na tinatakpan nito. Doon biglang nahati sa kalahati ang kasama ng isa sa mga lalaki, at tumalsik ang dugo nito sa mukha ng kanyang kasama. Ang babaeng kanina ay mukhang biktima at mahina ay isa palang insekto na alam nang makikialam ang bata sa kanyang pagkain. Kaya ipinakita niya ang kanyang tunay na anyo upang tapusin ang lahat. Tumatakbo ang lalaking natakot ng labis, ang batang lalaki ay unti-unting nababalutan ng napakaraming langgam, at tinawag siya ng babae sa kanyang tunay na pangalan, ang Black Ant. Kinabukasan, ang mga bug rapers ay abala sa pagsusuri ng lugar ng pinangyarihan ng krimen, na parang isang larangan ng digmaan, may mga hiwa at butas sa paligid at isang hindi kilalang ibabang katawan ng lalaki. Ayon sa saksi, na halos hindi makapagsalita dahil sa pagkagulat, may batang lalaki raw na nakita sa paligid. Kinuha ng pangunahing mananaliksik ang kanyang sigarilyo, at ang usok na ibinugay niya ay agad pumatay ng lamok sa paligid, na nagpapakita ng lasong taglay nito. Ang unang ulat tungkol sa mga insektong ito ay noong 2005, nang may mga halimaw na kamukha ng normal na insekto na nagsimulang magpakita sa buong mundo. Saan man sila magpunta, nagdadala sila ng panganib, para kumain o para pumatay lang. Ang pinaka nakakatakot sa kanila ay ang kakayahan nilang mamuhay kasama ng mga tao ng parang normal lang. Sila ang tinatawag na mga insectors. Marami pa ring naniniwalang alamat lang sila, ngunit sila ay tunay na umiiral. Kaya kung sakaling may hinala kang isa sa kanila, makipag-ugnayan agad sa amin. Mula sa Bug Reapers. Ito ang handbook na binasa ng class representative sa isang silid-aralan. Pinuri siya ng guro dahil sa mahusay niyang pagbasa at sinabi na marahil ay alam na ng karamihan ang nangyari kahapon sa Namon, ngunit sigurado raw ang mga pulis na may kinalaman ito sa isang insectors. Kaya pinayuhan silang huwag magtagal sa school pagkatapos ng klase at umuwi agad. Tinanong si Ara Jo na siyang class head ng kaibigan niyang si Bang Sejin kung hindi ba siya nakatira sa Namon, at tumango siya bilang sagot. Kaya hiniling niyang sabay na silang umuwi dahil hindi siya komportable maglakad mag-isa. Samantala, may dalawang lalaki ring nag-uusap tungkol sa mga insectors. Tinanong ng isa kung totoo kaya talaga ang mga yon. Naniniwala naman ang isa dahil mayroon din daw silang kaklase na mukhang insekto at iyon ay si Mais Onga, na mukha raw ipis. Humingi ng guro ng takdang aralin na ipinagawa niya dati, pero nagreklamo ang buong klase. Sinabi ng guro na bibigyan pa rin yun ng marka kahit hindi nila ginawa, kaya maaapektuhan ang mga grado nila. Habang nagrereklamo pa rin ang mga estudyante, inutusan ng guro si Ara na kolektahin ang lahat ng takdang aralin at ibigay sa kanya kapag tapos na. Pagkatapos tumunog ang bell at umalis ang guro, nilapitan si Ara ng dalawang lalaki at sinabing huwag na niyang i-submit ang mga takdang aralin. Wala raw kasing gumawa maliban sa kanya at ilang mga nerds. Kaya mas mabuti raw na sabay-sabay silang bumagsak. Sabi pa nila, grado lang naman yan. Nag-away sila dahil ayaw ni Ara na makisama sa cut-hammer nila. Biglang pumagitna si Mais Ong at inilagay ang kanyang takdang aralin sa harap ni Ara, sabay sabing, ito ang akin. Nagpasalamat si Ara sa kanya, na medyo namumula ang pisngi. Pero habang umuupo siya pabalik sa kanyang upuan, napansin niya ang isang langgam na umakyat sa ibabaw ng kanyang kwaderno at tila may kakaibang koneksyon nito sa kanya. Ngunit bigla naman dumating ang isa sa mga bully na siyang dumurog dito sa mismong kwaderno niya, at agad itong namatay. Sinabihan siya ng bully na tigilan na niya ang pag-arte na parang isang walang isip na ipis, dahil ang alam lang daw niya ay sumunod sa kung ano ang sinasabi ng iba. Nakakairita rin daw ang mukha niya.
At bakit daw ba siya may band-aid sa leeg? May chikinini daw ba siya o ano? Habang tahimik lang silang tinitingnan ni Maisong, tinanong ni Ara ang kaibigan niya kung ano ang ibig sabihin ng chikinini. Nagulat naman siya nang nalaman niya kung ano ang ibig sabihin nito at agad namang nagpablush sa kanya. At sinigawan niya ang mga bully na tigilan na nila ang ginagawa nila. Kahit na ganoon, nagpasya pa rin silang tanggalin yon, at doon nila nakita na isang malaking itim na marka lang pala ang nasa leeg niya. Mas lalo nitong ikinagalit ng isa sa mga bully, bakit daw ba niya tinatakpan ang isang bagay na tulad nito? Para lang daw magmukhang cool o interesante. Doon niya napansin na may isang langgam na lumabas mula sa butas at gumapang pababa sa kanyang leeg papasok sa kanyang uniforme, na labis niyang ikinatakot. Natamba siya sa sahig at isinumpa sa kaibigan niya na may langgam daw talagang lumabas mula sa katawan niya, dahilan para isipin ng kaibigan niya na tuluyan na siyang nabaliw. Tinanong naman ni Sejong si Ara kung gusto ba talaga niya si Maisong, na agad nagpablush kay Ara at mariing itinanggi yun. Pero sa isip niya, natural lang naman na magustuhan siya. Athletic siya, masipag mag-aral, at kumain na parang isang baka. At tinanong niya na kung paanong hindi mo magugustuhan ang isang perpektong halimbawa ng lalaki. Kalaunan, pumunta si Ara sa lounge ng mga guro at ibinigay sa kanilang guro ang ipinangakong takdang aralin, na silang dalawa lang ni Maisong ang nakatapos. Napamura ang guro sa ibang estudyante ng pabulong na siyang ikinagulat ni Ara. Ngunit sinabi na lang niya kay Ara na malaya na silang umuwi dahil lahat ng hindi gumawa ng takdang aralin ay kailangan maglinis ng basura pagkatapos ng klase. Habang naglalakad pabalik si Ara, iniisip niya kung okay lang bang sabihin ito sa iba dahil baka magalit sila kapag nalaman nila. Pero ayaw rin naman niyang umuwi ng mag-isa. Kaya naisip niyang yayain si Maisong na sumabay sa kanya dahil kung tama ang naaalala niya, nakatira rin siya sa Namon area. Pagbalik niya sa klase, nakita niya si Maisong na ibinabalik ang kanyang band-aid sa harap ng isang salamin. Ipinaliwanag niya kung ano ang sinabi ng guro. Sinabi ng guro sa kanya na malaya na silang umuwi. Kaya tinanong niya kung gusto ba nitong sabay silang umuwi. Humingi ng paumanhin si Maisong at sinabi na hindi niya magagawa yun dahil may mahalaga pa siyang aasikasuhin. Kahit labag sa loob, hinayaan na lang siya ni Ara. Samantala, sa incinerator, nagsimula ng maglinis ang mga estudyante. Ngunit galit na galit ang mga bully dahil kailangan nilang maiwan at gumawa ng ganitong klaseng gawain. Sinabihan sila ni Sejong na maglinis na lang dahil mas mabilis silang matatapos. Pero nang may magtanong kung magkakaroon man lang sila ng dagdag na grado, sumagot si Ara ng hindi habang nakayuko at nagwawalis ng may lungkot. Napansin naman ito ni Sejong at tinanong siya nito kung bakit hindi na lang siya umuwi. Sumagot naman si Ara at sinabi niyang hinihintay niya talaga si Sejong at ipinaliwanag din na tinanggihan ni Maisong ang paanyaya niya, kaya wala siyang kasabay umuwi. Nagulat si Sejong na nagawa siyang i-reject ni Maisong, pero hindi ba masyadong malamig ang lalaking iyon? Pwede naman daw sana siyang pumayag. Sinabi ni Ara na wala naman siyang alam. Mabait talaga siya, cool, at marami pang ibang magagandang katangian. Habang nagpapatuloy ang paglilinis ng iba, pumunta ang mga bully sa likod ng isang gusali para manigarilyo, habang pinag-uusapan pa rin si Maisong at ang langgam na lumabas mula sa kanyang leeg. Nangako ang bully na nakakita nito na gagantihan niya si Maisong kinabukasan dahil hindi pa siya tapos sa kanya. Pero mukhang hindi na niya yun magagawa dahil may isang inspector na pala ang naghihintay sa kanila, sabik sa kanilang laman. Agad nitong pinatay ang isa sa kanila at nagulat ang isa nilang kaklase nang may napansin siya. At ang ulo ng isa sa mga bully ay lumipad at bumagsak mismo sa paanan ng kanilang kaklase. Nang makita niya ito ay bigla nag-iba ang kanyang itsura. Agad siyang nagsimulang sumigaw at tumakbo palayo habang sinisigawan ng lahat na tumakbo rin, dahil may isang inspector na bigla na lang lumitaw. Nang lumabas ang inspector mula sa pinagtataguan nito, paulit-ulit nitong binigkas ang parehong mga salita, homework. Paulit-ulit niya itong sinasabi habang pinapatay ang lahat ng hindi sapat ang bilis para umiwas sa kanyang pag-atake. Kahit pilitin mang umiwas ng mga estudyante, tila masyado siyang mabilis para sa kanila. Nagulat naman sina Sejong at Ara nang makita nila ang inspector na ito. Habang ang ibang mga estudyante naman ay mabilis na tumatakbo, hanggang napagtanto nila na sila na ang aatakihin ng inspector na ito. Ay nagsimula na rin silang tumakbo. Hinabol sila nito, at pinagpapatay ang iba nilang kaklase na naabutan ng inspector na ito. Habang tumatakas,
Biglang namang nahila pa atras si Sejan ng isa sa mga lalaking estudyante na ngayon ay kumikilos na ayon sa purong instinct ng kaligtasan, kaya natural lang na gawin niya yon. Sa pagbagsak niya, tumama ang ulo niya sa isang bato, at agad na lumuhad si Ara sa tabi niya at sinabihang gumising na siya dahil kailangan na nilang tumakbo. Sa kasamaang palad, nasa likuran na nila ang inspector, inuulit pa rin ang parehong mga salita. Tumayo si Ara upang ipagtanggol ang kanyang kaibigan. Ngunit biglang bumukas ang matigas na baluti ng insekto, at mula rito ay lumabas ang ulo ng kanilang guro, na nagsabing sinabi na niya sa kanya na umuwi na pagkatapos ng klase. Nabigla si Ara sa nakita niya, ngunit galit na galit ang guro dahil hindi niya sinunod ang utos niya. Ngayon daw ay kailangan na niyang patahimikin siya magpakailanman. Bago pa man siya durugin ng kanyang napakalakas na pag-atake, isang mabilis at mapanganib na hanay ng mga langgam ang pumutol ng malinis sa magkabilang braso niya, at nailigtas ang buhay ni Ara. Nabigla naman si Ara sa nangyari at nang tumingin siya upang makita kung sino ang nagligtas sa kanya, nakita niya ang isang taong nakasuot ng itim na kasuotan, halos kamukha ng isang bayani mula sa comics. Habang matatag na nakatayo ang bayani na nakaitim, nawala ng malay si Ara dahil sobra na ang lahat ng kanyang naranasan. Ngunit bago pa siya tuluyang bumagsak, nasalo siya ng bayani. Kinausap ng guro ang bayaning dumating. Nakikilala niya daw ito. Hindi naman nagsalita ang bayaning ito at nakatayo lang. Tinanong ng guro kung bakit niya pinapatay ang isa sa sarili niyang uri, gayong alam naman niyang siya ang kilalang Black Ant. Pero talaga bang ipinaglalaban niya ang mga tao? Ang matayog at nakakatakot na figurang yun ay tila si Maisong pala. Nagsimulang sumigaw ang guro sa kanya, sinasabing sila ang nasa pinakatuktok ng food chain. Dahil sa kanilang walang katapusang ebolusyon, nalampasan na raw nila ang lahat ng iba pang species sa planetang ito. Wala na raw dahilan para protektahan ang mga walang halagang nilalang na ito. Sumagot si Maisong ng isang suntok lamang na nagpalipad sa guro papunta sa kalapit na gusali. Kinuha niya ang dalawang babae at marahang inilapag sa isang ligtas na lugar habang sinasabi na hindi siya lumalaban para sa mga tao. Lumalaban siya para sa ibang bagay. Gaya na lang daw niya, isa lang siyang mangangaso. Tinanong ng guro kung sobrang gutom na ba siya at aabot sa puntong kakainin niya ang sarili niyang uri. Pero ayos lang daw, kung iyon ang gusto niyang paraan, tatanggapin niya. Dahil nahihirapan din siyang makahanap ng pagkain, kakainin na lang daw niya si Maisong at pababayaan ang mga tao. Sumugod siya kay Maisong na nakabilog ang katawan, at nagawa nitong tamaan siya. Kahit pilitin ni Maisong na pigilan ang pag-atake, hindi pa rin niya nakayanan dahil napakalakas nito. Kaya siya ay tumilapon at bumagsak sa mga puno. Nilapitan ng guro si Maisong at nagsalita. Sinabi ng guro na kahit wala na siyang mga braso, kaya pa rin niyang patayin ang isang mahinang tulad niya, na parang isang langgam lang. Dapat daw ay manatili na lang siyang nakahiga at maduraw tulad ng isang insekto. Lumipad siya ng mataas sa ere at naging parang isang matigas na bato. Sabay bumulusok patungo kay Maisong, na wala ng pag-asang umiwas. Tinamaan siya ng buong lakas ng atake at mukhang nasaktan. Paulit-ulit itong ginawa ng guro, hanggang sa tuluyang maduraw ang katawan ni Maisong sa bigat ng mga atake. Habang inihahanda ng guro ang huling pag-atake, napahanga siya sa katibayan meron si Maisong. Agad naman sinabihan ni Maisong ang kanyang mga langgam na maghanda para sa laban dahil paparating na ang kalaban. At muling bumulusok ang guro sa kanya ng buong lakas. Nang makita ito ni Maisong, agad nitong kumilos. At nang bumagsak na ang guro, akala niya ay nagawa na niyang matuluyan si Maisong. Ngunit, siya ay nagulat nang mapagtanto niya na lumusat sa kanyang katawan ang sandatang ginawa ni Maisong, na siyang kinabigla niya at siya ay napatanong kung saan ito nanggaling. Sa sandaling yun, ginamit ni Maisong ang kanyang kakayahang magbago ng anyo, inalis niya ang mga langgam sa kanyang mga binti at pinalakas ang kanyang mga braso, hanggang sa maging tunay na halimaw ang anyo ng mga ito. Sinabihan siya ng guro na bumitaw, at ginawa nga yun ni Maisong. Hinugot niya ang kanyang nakabaon na braso at buong lakas niyang ibinato ang guro. Ngunit hindi pa doon nagtapos, ginamit niya ang momentum para muling sunggaban ito at nang makababa, inihampas niya ang guro ng paulit-ulit sa lupa. Bago pa makapagtanong ang guro kung saan nanggagaling ang kanyang lakas, muling itinaas ni Maisong ang guro sa ere at sumigaw. Kahit ano pang pagpupumiglas niya, dahan-dahan siyang dinurog ni Maisong gamit ang kanyang pinalakas na puwersa.
Nagmakaawa ang guro na tumigil na siya dahil hindi pa raw siya sapat na nag-evolve sa buong buhay niya. Hindi pa raw niya naaabot ang kanyang tunay na anyo. Ngunit walang awa si Maisong. Tulad ng isang latang soft drinks na piniga, dinurog niya ito hanggang sa tuluyang magkapira-piraso. Matapos matupad ang kanyang layunin, sinabi niyang gutom na siya kaya kailangan na niyang kumain. At umalis ang lahat ng mga langgam sa kanyang katawan at kinain ang nagkapira-pirasong katawan ng guro. Ngunit sa likuran niya, may isa pang insektor na tila nanunood ng laban ng may matinding pananabik. Di nagtagal, dumating ang mga bug reaper kasama ang maraming estudyanteng kumukuha ng litrato, at may mga reporter na rin na nag-uulat tungkol sa nangyari. Ang dating mananaliksik at isang bagong kasama niya ay nagsimulang maglibot sa lugar at napansin nilang mas mukha itong isang larangan ng digmaan kaysa pagkain sa mga tao. Kaya sa palagay nila maaaring may naglaban na mga insekto, pero siya ay napatanong kung bakit dito, gayong may mga tao sa lugar at ano kaya ang posibleng dahilan para silang dalawa ay maglaban. Naalala ng isang mananaliksik ang sinabi ng isang kriminal tungkol sa paglitaw ng isang bata bago pa sila atakihin ng babae at sinabihan sila ng bata na tumakbo. Kaya napagtanto niyang marahil ay naglaban sila para magprotekta. Sinabi ng isang bug reaper worker na ang babaeng estudyanteng nakaligtas sa pag-atake ng isang insektor ay nagising na. At sinabing isang lalaking nakasuot ng itim na kasuotan ang nagligtas sa kanya. Napaisip naman ang mananaliksik na ito matapos marinig ang report ng bug reaper worker. Habang naglalakad sila ng tatlo sa likod patungo sa ambulansya upang puntahan ang babaeng nakaligtas, narinig nilang ini-interview ang isa pang estudyanteng nakaligtas. Sinabi nito na hindi siya natakot, ngunit hindi lahat sa kanyang mga kaklase ang nakaligtas. Kung kaya nang siya ay nakaligtas, mabilis niyang iniulat ang pangyayari sa mga bug reaper. Isa-isa niyang binigkas ang mga pangyayari, at sinubukan pa niyang ipakita ang video na kuha niya. Ngunit siya ay nagtataka ng puro itim ang laman ng mga recording at karamihan sa mga larawan ay sira. Sinabi ng worker na kung talagang may ebidensya ang batang yun, hindi na sila sana nahihirapan ng ganito. Tinanong naman ng lalaking may peklat sa mukha kung papaalisin na ba niya ang lahat ng mga reporters. Tumugon naman ang naninigarilyong mananaliksik na hayaan na lang ito upang malaman ng lahat na ang mga insektor ay hindi isang urban legend. Kaya natural lang daw na makialam ang media. Tinanong naman ng mananaliksik na may mga peklat sa mukha kung seseryosohin ba talaga ito ng mga tao, dahil maliban na lang kung ikaw mismo ang naging biktima, napakahirap paniwalaan ang pag-iral ng mga nilalang na ito. Pagdating nila sa kinaroroonan ni Ara, na noon ay kausap ang kanyang ina, agad niyang ibinalik ang kanyang respiratory helper sa bibig dahil ayaw niya sa mga taong naninigarilyo sa loob ng paaralan. Pinatay ng lalaki ang sigarilyo at sinabi na insect repellent lang naman yon, pero titigil na siya para sa kanya. Tinanong niya ang tungkol sa nangyari. May naaalala ba siyang mahalagang detalye? Ipinaliwanag ni Ara na nang subukan silang patayin ng halimaw na dati nilang guro, may isang taong nakasuot ng itim na kasuotan ang biglang lumitaw. Tinanong ng mananaliksik na may peklat kung bakit niya tinatawag na tao ang nilalang na yon, na hindi rin niya talaga alam ang sagot. Mukha lang daw itong tao, kahit iba ang anyo nito. Nawalan siya ng malay pagkatapos noon kaya wala na siyang gaanong naaalala. Ngunit sigurado siyang kakaiba ang lalaking nagligtas sa kanila. Pinrotektahan niya sila. Tinanong ng mananaliksik na naninigarilyo kung may iba pa bang estudyante bukod sa kanya ang hindi pinasali sa paglilinis. Sumagot naman si Arya at sinabi na si Maisong. Pag-uwi ni Maisong, mainit siyang sinalubong ng kanyang lola at inanyayahang kumain dahil inihanda raw niya ang lahat ng paborito niyang pagkain. Tiningnan ni Maisong ang mga pagkain ng may halong pagkediri at sinabi na wala siyang gana ngayong araw. Na siya namang ikinagulat ng kanyang lola at parang hindi niya nagustuhan ang sagot nito. Doon napansin ng lola na may mga pasa siya at marumi ang ilang bahagi ng kanyang katawan. Kaya tinanong niya kung ayos lang ba siya. Kinumpirma niyang maayos siya habang muli siyang humihingi ng paumanhin dahil hindi niya matitikman ang luto niya. Ngunit para sa lola, hindi mahalaga yun basta't ligtas at malusog siya. Sinabihan siya ng lola na pumasok na sa kanyang kwarto at huwag nang mag-alala sa pagkain dahil siguradong kailangan niyang magpahinga. Ngunit nakakaramdam pa rin ng guilt si Maisong at sinabi niyang kakainin na lang niya ang lahat kinabukasan ng umaga.
Pagkapasok niya sa kanyang kwarto, nagsimulang umiyak ang lola dahil ang masigla nilang munting bata ay naging isang tahimik at malamig na tao na araw-araw ay lalong nagiging kakaiba. Pagsapit ng gabi, nagsimulang magdala ang mga langgam ni Maisong ng mga piraso ng kung anuman diretso sa kanyang kwarto, dahil bahagya niyang iniwang bukas ang bintana. Habang ginagawa nila yon, umuugong sa balita ang nangyari sa high school, kung saan nagsasalita ang mga tao sa paligid tungkol sa mga insekter. Isa raw silang salot sa kanilang mapayapang pamumuhay. Nakakatakot daw na namumuhay sila sa gitna ng mga tao na parang walang pakialam. Dapat daw ay puksain silang lahat kaagad. Unti-unting bumalik ang mga langgam sa loob ng katawan ni Son habang nararamdaman niya ang pagkaing nakuha nila para sa kanya, at kung saan nila ito kinuha, hanggang siya ay nakatulog na. Kinabukasan, sinimulan ng pulisya ang paghahalughog sa isang abandonadong gusali matapos paniwalaang konektado ito sa sunod-sunod na pagkawala ng mga bata. 3 ang kasama sa operasyon. 1 kapitan at 2 armadong pulis. Umabot sila hanggang 3 palapag, mabilis na gumalaw sa hagdan, hanggang sa makarinig sila ng mga kakaibang tunog. Bigla silang huminto, dahan-daang lumapit ang kapitan sa pader. Nang sumilip siya sa loob ng silid, muling umalingaw-ngaw ang ingay. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nakita niya na puno ang silid ng mga nakasabit na kukon. Sa labas ng gusali, ay may isang sasakyan na nakaparada at may 3 taong nakaupo sa loob ng sasakyan. Isa sa kanila ang leader ng research team na palaging naninigarilyo. Si Tai, miyembro ng Bug Leader Combat Unit, ay nagreklamo, sabi niya, sobrang boring ng operasyong ito. Hindi ba pwedeng pasukin na lang nila at tapusin agad ang lahat? Sumagot si Sam, kapwa niya mula sa combat unit, na nasa ilalim pa rin sila ng pagsusuri ng gobyerno, kaya natural lang na ang pulisya ang may prioridad sa investigasyon. Maya-maya, biglang tumunog ang radyo ng sasakyan. At maririnig na humihingi ng agarang backup ang kapitan. Tinukso ni Tai si Sam kung bakit nanginginig ito ng todo gayong halos sa labas lang naman siya tatayo. Pero sinaway sila ni Pio, ang leader ng research team. Tigilan na raw nila ang pagbibiro at kumilos na. Sa loob ng gusali, sinimulan ng mga pulis na putulin ang mga kuko na nakasabit sa kisame. Isa sa kanila ang nagsabing sana'y naghintay na lang sila ng bug reapers. Ngunit iginiit ng kapitan na kailangan nilang umalis agad, dahil ang kalaban nila ay isang insekter. At sa bawat segundo na sinasayang nila ay siyang magiging dahilan ng kanilang nalalapit na kamatayan. Nagsalita naman ang isa sa mga kasama ng kapitan at ipinaalam sa kanya na ang isang ito ay hindi na nagre-response. Inutusan naman siya ng kanyang kapitan na buksan ang kukon dahil hindi makakahinga ang bata sa loob. Sinunod naman niya ito at habang binubuksan ang kukon ay makikita ang bata sa loob na umiiyak. Wika pa ng sundalo, magiging maayos na daw ang lahat. Dahil ligtas na siya, ngunit bigla naman siyang pinaslang ng bata na nasa loob ng kukon. At dito nila nalaman na ang nasa loob pala ng kukon ay isang insekter na kinatatakutan nila. Tinanong ng insekter na ito ang kapitan na kung ano ba daw ang ginagawa nito. Agad naman nagpaputok ang isa pang pulis upang protektahan ang kapitan. Ngunit, dahil mabilis kumilos ang insekter na ito ay madali niya lang itong naiwasan. At mabilis nang kumilos upang mag-counter-attack gamit ng kanyang karayom. At sa isang iglap lang ay nagawa niyang patayin ang isa pang pulis. Hindi naman makapaniwala ang kapitan sa kanyang nakita, at wika pa niya sa kanyang pag-iisip, mas mabilis pang kumilos ang insekter na ito kaysa sa bala ng baril. Kung kaya, lumaki ang kanyang mata sa sobrang pagkabigla nang malaman niya kung ano ang kayang gawin ng isang insekter. Mabilis siyang sinugod ng insekter upang sana'y patayin. Mabuti na lang ay may isang bala na tumama sa insekter na ito na siyang dahilan upang mapa-atras siya. Dahil sa lakas ng tama, nabali rin ang kanyang karayom. Napatulala naman ang kapitan ng dumaan malapit sa kanyang ulo ang bala. Na siyang nagmula sa isang tower sa labas at makikita na si Sam pala ang may gawa nito. Isa siyang eksperto pagdating sa baril na kanyang hawak. Wika pa niya, masyadong mabilis kumilos ang insekter na yon, kaya hindi niya ito nagawang mapatay. Mas lalo naman nagalit ang insekter at hindi siya makapaniwala na doon siya nila babarilin sa isang bahagi ng kanyang mukha. Kung kaya, pagbabayaran daw nila ang kanilang ginawa sa kanya. Sabay sugod sa kapitan na may karga-kargang bata sa loob ng kukon. Mabuti na lang dumating agad si Tai at matagumpay na nasangga ang atake ng insekter. Nagulat naman ang insekter at tinanong si Tai kung sino ba siya.
Sabay ng paghampas niya sa insector ay malakas niyang sinigaw na isa siyang bug reaper. Kaya mamatay na daw ito. Direktang tinamaan ng insector at tumilapon siya ng malakas sa pader. Agad naman inutusan ni Pio na kunin ang lahat ng mga bata at umalis na sa lugar na ito. Na siyang sinunod naman ng kapitan. Nagalit naman ang insector nang makita niya ito at malakas niyang tinanong na kung saan ba nito dadalhin ang kanyang pagkain. At sinubukan niyang sundan ito. Agad naman bumuga ng kulay berdeng usok si Pio upang pigilan ang insector dahil may angking kakayahan ang usok ni Pio na makagawa ng isang lason. Nagulat naman ang insector nang malaman niyang bumabagal siya at napapatanong kung ano ba daw ang nangyayari sa kanyang katawan. Tumugon naman si Pio at ipinaalam sa insector na ito na huli na ang lahat para sa kanya. Dahil kumalat na ang lason sa katawan nito. Kung kaya sa ngayon ay maging mabait na raw ito sa kanila at sabihin kung saan niya balak ibenta ang mga batang ito. Napamura naman ng insector na ito at ipinaalam sa mga bug reaper na ang kanyang hinahanap ay ang black ant at hindi silang mga maggots. Nainis naman si Tai sa kanya dahil tinawag silang mga maggots. Habang si Pio naman ay nagtataka kung sino ang tinutukoy niyang black. Bigla naman sumigaw ang insector na ito na hindi daw siya interesado sa kanilang mga bug reaper kung kaya umalis na daw ang mga ito. Sabay atake sa kanila gamit ng kanyang mga karayom. Huminga naman ng malalim si Pio at makikitang mabilis niyang naubos ang kanyang sigarilyo, at binugahan niya ng kanyang makalalaso na usok ang mga karayom upang pigilan ito. Habang si Tai naman gamit ng kanyang stick ay sinangga niya lahat ng mga karayom. Nakakuha naman ng pagkakataon ng insector na ito at tumalon siya sa bintana upang makatakas. Agad naman tinawag ni Tai si Sam at ipinaalam niya na makakatakas na daw ang insector na ito. Kung kaya barilin na niya ito. Ngunit, silang dalawa ni Tai at Pio ay nagulat nang wala silang may narinig na putok mula kay Sam at sa halip narinig nila ito sa kanilang radyo na mukhang nasaktan. Kaya tinanong siya ni Pio na kung ano ba ang nangyari. At makikita si Sam na nakahiga na at sugatan matapos matamaan ang mga karayom ng insector. Sumagot naman si Sam sa kanila at sinabi na masyadong mabilis daw ang insector na ito. Kaya humingi na lang siya ng paumanhin dahil wala siyang may nagawa. Sinabihan naman siya ni Pio na maghintay lang sa kanila at pupuntahan daw nila siya. Bakas naman sa mukha ni Tai ang pagkadismaya at siya ay napamura. Wika pa niya, siguradong madi-disappoint sa kanya si Jane. Sinabihan naman siya ni Pio na umalis na lang sila dahil wala na silang may magagawa pa. Matapos ng insidente tungkol sa insector, ang kanilang paaralan ay pansamantalang nagsara sa loob ng 1 linggo. Para naman sa mga estudyanteng nasawi sa insidente, nagdaos sila ng seremonya bilang pag-alala sa kanila. Habang si Suyeong naman ay binigyang parangal, isang Medal of Bravery dahil sa kanyang ginawa. Ang unang tao na nag-report sa bug reaper tungkol sa insector. Ngunit, habang nakikita ni Ara ang balitang ito sa kanyang cellphone, sinabi niya na hindi deserve ni Suyeong ang parangal na ito. Habang si Seja naman daw ay hindi pa rin siya kinakausap matapos ng kanyang head injury. Dahilan na magalit si Ara kay Suyeong. Habang nasa isang park si Ara ay makikita ang 2 bata na nakasuot ng maskara at masayang naglalaro. Sinubukan naman gulatin ng isang bata si Ara. Ngunit hindi naman ito gumana at sa halip ay binatukan pa siya nito at sinigawan. Malakas na sinabi sa kanya ni Ara na ilang beses na niyang sinabihan ito na huwag gawin ang ganitong kalokohan. Umiiyak naman na tumakbo ang bata habang sinasabi na isusumbong daw niya ang ginawa ni Ara sa kanilang nanay. Sinigawan naman siya ni Ara na gawin daw niya ito. O baka nga daw siya pa mismo ang magsabi sa kanilang nanay. Kapatid pala ni Ara ang batang yun at naiinis siya dahil siya daw ang nagbabantay sa kanya ngayon dahil sarado pa ang paaralan. Wika pa niya, alam ba daw ng batang yun kung ano ang kanyang pinagdaanan? At walang kaano-ano ay narinig na naman niya ang kanyang kapatid na ginagawa ulit ito. Nilinggan niya ang kanyang kapatid na si Aseo at galit niyang sinaway ito. Ngunit, siya ay napatahimik nang makita niya na si Maisong pala ang sinusubukan na gulatin ng kanyang kapatid. Napatulala naman ang kanyang kapatid nang makita niya kung gaano katangkad si Maisong. Napansin naman siya ni Maisong habang kumakain ng pakwan. At makikita na silang tatlo na sabay ng kumakain ng ice cream. Habang masarap nilang kinakain ang kanilang ice cream ay may naalala naman si Ara na isang bagay. Tungkol ito sa tanong sa kanya ni Pio, na kung meron pa bang ibang estudyante ang hindi nila kasamang naglilinis nung araw na yon.
Kaya, naisip niya na sana daw ay nanahimik na lamang siya noon. Dahil hindi na daw ito nawala sa kanyang isip. Kaya tinawag niya si Maisong at tinanong kung mayroon ba daw nangyari sa kanya noong araw na yon. Dahil, isang lalaking naninigarilyo ang lumapit sa kanya at hinahanap siya. Sumagot naman si Maisong na hindi, wala naman daw may nangyari sa kanya. Napabuntong hininga naman si Ara pagkatapos, habang si Maisong naman ay nakikipaglaro sa kapatid ni Ara. Habang naglalaro ito ay may isang bola naman ang nagpagulong-gulong papunta sa kanya. Na siyang nakakuha ng kanyang interest at nagpaalam kay Ara na maglalaro daw muna siya ng bola kasama ng isa pang bata. Pinahintulutan naman siya ni Ara, basta huwag lang daw itong lumayo. Bigla naman kinagat ng diinan ni Maisong ang stick ng ice cream at napansin naman siya ni Ara. Kaya napatanong si Ara kung ano ba daw ginagawa nito. Saad pa niya, huwag daw nitong sabihin na nagugutom pa rin siya. At makikitang patuloy pa rin pinaglalaroan ni Maisong ang stick ng ice cream sa kanyang bibig. Nagulat naman si Ara nang makita niya ang kanyang kapatid na palayo na. Kaya malakas niya itong tinanong na kung saan ba daw ito pupunta. Sumagot naman si Aseo at sinabi na hahanapin lamang daw nila ang bola. Sinasabihan naman siya ng batang kalaro niya na sumunod sa kanya, na siyang namang ginawa ni Aseo. Ngunit malakas namang sinabi ni Ara sa kanya na sandali lang daw at siya na lang ang maghahanap nito. Ngunit, mukhang nagalit ito dahil hindi nakinig sa kanya ang kanyang kapatid. Nagpresente naman si Maisong na siya na lamang ang pupunta sa kapatid ni Ara at maghintay na lamang daw ito dito. Hindi naman pumayag si Ara sa gustong mangyari ni Maisong, subalit wala na siyang may nagawa dahil nakaalis na ito. Nang makapunta na si Maisong sa kabilang fence ay sinubukan niyang hanapin ang bola. Ngunit siya ay napalingon nang may napansin siya. Nakita niya ang batang kalaro ni Aseo na nakaharap na sa kanya at hawak-hawak na ang bola sa kamay niya. Tinawag niya si Maisong at tinanong kung para sa ano ba daw ang ginagawa niya. Flashback. Bago pa nakapunta si Maisong sa kabilang fence, ay nagulat si Ara nang makita niya ang kanyang kapatid na nakabalik kaagad. Kaya tinanong niya ito kung nagawa ba daw niyang hanapin ang bola. Sumagot naman si Aseo at sinabi na hindi. Dahil ang kaibigan daw ng kanyang ate ay sinabihan siya na bumalik. End of flashback. Bumalik ang eksena sa kanila ni Maisong at ng bata. Sinabi ng bata kay Maisong na pera na daw sana yon. Tinanong niya rin si Maisong kung isa rin ba daw ito sa kanila. Saad pa niya, wala siyang pera na makukuha mula kay Maisong. At sa wakas daw sana ay nagawa na niyang makahuli ng isa. Ngunit, nakisali pa daw si Maisong at sinira ang kanyang plano. At ipinaalam niya rin na hindi daw maganda ang mood niya sa ngayon. Dahil, kamuntikan na daw siyang mahuli ng mga bug reaper kahapon. Saad pa niya, mukha pa daw baguhan si Maisong, kaya palalampasin na lang niya muna ito sa pagkakataong ito. At habang sinasabi niya ito ay makikita naman si Maisong na unti-unti nang tinatanggal ang band-aid sa kanyang leeg. Napansin naman ng bata na tila bang may lumalabas na kulay itim mula sa leeg ni Maisong. At lumaki ang kanyang mga mata sa sobrang gulat nang makita niya ang mga itim na langgam sa harapan niya. At tuluyan ang pinalibutan si Maisong ng parang isang armor. Sabi pa ni Maisong sa kanya, anong mga walang kwentang bagay daw ang pinagsasabi nito. Nang makita ng bata ang tunay na anyo ni Maisong ay agad niyang napagtanto kung sino talaga ito. At napamura siya at pinaputok ang bola gamit ng kanyang kamay. At sinabi na ikaw pala ang Black Ant, the Kinslayer. Mukhang natuwa naman ang batang ito dahil matagal na daw niya itong hinahanap. Wika pa niya, alam ba daw ni Maisong na siya ang pinag-uusapan ng lahat dahil kinakain daw nito ang sarili niyang kauri. Tinanong niya rin kung nandito ba daw ito sa ngayon ay upang kainin rin siya. Ngunit, hindi daw yun mangyayari sa ngayon. At bigla na lang nagalit ng husto ang batang ito at mukhang isa rin siyang insector. Sabi pa niya, ang lakas naman daw ng loob ni Maisong na kontrahin ang laws of the apex insects at patayin ang sarili niyang kauri. At na-excite niyang sinabi na lalanggoy daw siya sa isang lawa ng ginto sa oras na mapatay niya ito. At bigla na lang nabasag ang maskara ng bata at lumabas ang tunay na anyo nito. Siya pala ang insector na nakalaban nila ni Tai at Pio kahapon. Habang pasugad na siya kay Maisong, malakas niyang sinabi na ito na daw ang kanyang pagkakataon para makasali sa apex insects. Hindi naman nakahanda si Maisong sa sobrang bilis ng insector na ito. At direkta siya nitong tinamaan sa kanyang ulo.
Natanggal naman ang kalahati ng maskara ni Maisong at pagkatapos ay mabilis pa itong kumilos at nakapunta kaagad sa itaas ni Maisong. At mayabang na sinabi kay Maisong na hulihin daw siya nito kung kaya niya. Wika pa niya, gamit ng kanyang bilis ay papatayin daw niya si Maisong nang hindi niya namamalayan. Habang patuloy sa pagsasalita ang maingay na insektor na ito, ay hindi naman nababahala si Maisong sa kanya. At walang kaano-ano ay sinigawan niya itong tumahimik at sinuntok niya ito ng napakalakas na siyang ikinamatay ng insektor. Sa lakas ng suntok ay nadurog ang kanyang bungo at tumalsik ang dugo nito sa mukha ni Maisong. Pagkatapos, napatulala naman si Ara at nagtataka nang makita niya si Maisong na ngayon lang nakabalik mula sa kabilang fence. Habang pinupunasan niya ang kanyang mukha ay masaya siyang sinalubong ni Aseo at tinanong na kung nahanap ba daw nilang dalawa ng bata ang bola. Sumagot naman si Maisong at sinabi na oo, ngunit agad naman daw umalis ang bata para umuwi. Sinabi naman ni Aseo kay Maisong na niligpit daw niya ang basura nito. Sinabihan naman siya ni Ara na ginawa lamang daw niya yon ay para makahingi pa ng ice cream. At yun nga ang ginawa ni Aseo, tinanong niya si Maisong kung pwede ba daw siya makahingi ulit. Nagulat naman si Ara nang napansin niya si Maisong na ngumiti at nalaman niya na marunong din palang ngumiti si Maisong. Dahil sa pamimilit ni Aseo ay napapayag niya si Maisong na ibigay sa kanya ang natitirang ice cream nito. Kaya tinanong siya ni Ara kung okay lang ba daw na kunin nilang lahat ito. Pumayag naman si Maisong at okay lang daw, dahil hindi na daw siya nagugutom. Bigla naman lumakas ang hangin mula sa kabilang fence at nagtataka si Ara nang may naramdaman siya na kung ano. At makikita ang insektor na kalaban ni Maisong kanina na kinakain na ng kanyang mga langgam. Pagkaraan ng isang linggo ay bumalik na ang lahat ng mga estudyante sa paaralan. Habang naglalakad ang ating bida papasok, sa likod niya ay maririnig ang dalawang estudyante na nag-uusap. Pinag-usapan nila ang tungkol sa kanilang mga ginagawa sa isang linggo nilang pahinga. Ngunit, napansin naman nila si Maisong na sumusunod sa kanila kaya sila ay napatahimik. Samantala, makikita naman si Ara na may daladalang bulaklak at nagulat sa kanyang nakita. Nabasa niya sa isang notice sa labas ng kanilang kwarto na ang Class 3 ay pansamantalang sarado. At nakita niya ang mga pangalan ng kanyang mga kaklase na inilipat sa iba't ibang mga klase. Nabasa niya rin na siya, si Sejan Bang at si Maisongga ay magkasama sa Class 5. Kung kaya siya ay nalungkot dahil hindi na siya ang magiging class president sa ngayon. Nalungkot din siya dahil hindi man lang siya makapasok sa loob ng kwarto para sana ilagay ang kanyang alay na mga bulaklak para sa kanyang mga namayapang kaklase. At pumasok na nga sa loob ng Class 5 si Ara. Sa loob ay tahimik lang siyang nakaupo sa likurang bahagi ng silid. Tinitingnan nito ang kanyang cellphone at ni isang beses man lang ay hindi nagre-reply sa kanyang mga text si Sejan. Mas lalo pa siyang nainis at nawalan ng gana, nang malaman niyang magkasama sila sa iisang klase ni Suyeyong. Mas lalo pa siyang nainis nang marinig niyang pinag-uusapan nila ang araw ng pag-atake ng insektor. At hindi niya nagustuhan ang kwentong sinasabi ni Suyeyong dahil alam naman niya na hindi iyon ang tunay na nangyari. Habang ang katabi naman ni Ara ay mukhang nainis din nang marinig niya silang nag-uusap. Hanggang sa hindi na niya ito nakayanan pa at tumayo at nilapitan si Suyeyong. At walang kaano-ano ay bigla na lang niyang sinipa ito nang malakas na siyang ikinagulat ng iba nilang kaklase. Bumagsak sa sahig si Suyeyong at galit na tinanong ang babae kung bakit niya ito ginawa. Ang pangalan ng babaeng ito ay si Yojin Lee. Tiningnan naman niya ng masama si Suyeyong at sinabihan na tumahimik ito at huwag hamarang sa kanyang danaraanan. Tinanong naman ni Suyeyong ang kanyang kaklase na kung sino naman ang babaeng ito. Habang, agad naman humingi ng pasensya ang kaklase ni Suyeyong at ipinaalam sa kanya na ang babaeng ito ay ang hari ng kanilang klase. Sinigawan siya muli ni Yojin na umalis at agad naman niyang sinunod ito. Hindi naman makapaniwala ang iba nilang kaklase sa ginagawa ni Yojin. At palagi na lang itong umaalis matapos makuha ang kanyang attendance sa loob. Napanganga naman sa gulat si Ara nang makita niya ang ginawa ni Yojin at sinabi na kung nandito lang si Sejan ay siguradong matutuwa ito. Sa paglabas ni Yojin ay may nakasalubong ito sa pintuan na kanila ring kaklase. At makikita na si Maisong pala ito at nagkatinginan silang dalawa ni Yojin saglit. Bakas naman sa mukha ni Yojin na parabang napapatanong ito sa kanyang isipan na kung bakit nandito ang taong ito. Habang si Maisong naman ay tahimik lang na tiningnan siya. At sabay nilang iniwasan ang isa't isa.
Nang makita siya ni Ara ay agad siya nitong tinanong na kung bakit ang tagal nito. At inakala niya rin na baka naligaw na ito. Tinawag siya ni Ara upang tumabi sa kanya, na siya namang kanyang ginawa. Habang inaalis ang kanyang bag ay ipinaalam naman sa kanya ni Ara na ang babaeng nakasalubong niya sa pintuan ay ang boss ng klaseng ito at magkatabi rin sila ng upuan. Habang kinukuha ni Maisong ang isang bag ng chips sa kanyang bag ay ipinaalam naman ni Ara sa kanya na sinipa ng babaeng yun si Soyeong dahil sa pagmamayabang nito kanina at nakakatuwa ito. Saad pa ni Ara, nakakaramdam siya ng lungkot kanina dahil inilipat sila sa ibang klase. Pero mukhang hindi naman daw ito ganun kasama. Binuksan naman ni Maisong ang chips at nagsimulang kumain. Nagsimula na ang kanilang klase at sinasabi ng kanilang guro sa kanila na ang kanyang isinulat sa blackboard ay lalabas rin sa test. Makikita naman si Maisong na sinusulat niya sa kanyang notebook ang lahat ng nasa blackboard. Ngunit, bigla naman tumunog ang kanyang tiyan, isang pahiwatig na nagugutom na naman siya. Narinig naman ito ni Ara, kaya nilapitan niya si Maisong at tinanong na kung nagugutom ito. Tinanong niya rin kung gusto ba nitong makasabay siyang kumain mamaya sa tanghalian. Sumagot naman si Maisong na oo. Ipinaalam naman ng kanilang guro sa kanila na ang isang ito ay hindi kasama sa kanilang test. Bigla namang may lumitaw na isang insector malapit sa kanilang paaralan at gumagawa ito ng ingay. Natanging mga kapwa niya lamang insector ang nakakarinig. Narinig ito ni Maisong at agad niyang nalaman na isa itong insector. Nalaman niya rin na malapit lang ito sa kanya. At sa pagtunog ng bell, hudyat ng kanilang dismissal, ay niyaya agad ni Ara si Maisong na mananghalian. Subalit, wala na ito sa kanyang tabi at mabilis nang nakaalis. Sabi pa ni Ara, mukhang gutom na talaga si Maisong kung kaya nauna na ito at hindi na nakapaghintay pa. Kaya siya mag-isa na lang siyang kakain. Mabilis na umalis si Maisong upang puntahan ang insector na kanyang narinig. Habang siya ay tumatakbo, ay maririnig naman ang dalawang tao na nag-uusap. Sinabi ng isa sa kanila na siya daw ay napapaisip kung nasaan na sa ngayon ang palamurang insector na nakalaban nila noon. Tumugon naman ang isa at sinabi na siguradong nagtatago daw yun sa ngayon kung hindi siya isang tanga. O baka naman daw ay patay na ito. Saad pa niya, mukhang hindi lang sila ang lumalaban sa mga insector. Sina Tai at Pio pala ito na naglalakad din. At sa isang kanto ay nag-cross ang landas nila ni Maisong at nabangga siya nito, na siya namang ikinagulat ni Pio. Tinanong naman ni Tai kung ayos lang ba siya. At nilinggan niya si Maisong at sinigawan na tumigil muna ito. Ngunit, hindi naman siya pinansin ni Maisong at nagpatuloy lang ito sa pagtakbo. Sinabihan naman ni Pio si Tai na kalimutan na lang nila yun at hayaan na lang ang batang yun. Bakas naman sa mukha ni Tai ang inis at hula niya malamang naglalaro ng hooky ang batang yun. Tinanong naman siya ni Pio na kung paano niya ito nalaman. Sumagot naman siya na base lang sa kanyang experience. Lumipat ang eksena sa Teach Lounge. At makikita sina Tai at Pio na nandito sa loob at kaharap na si Ara. Sinadya pala nilang puntahan si Ara sa paaralan. Ipinaalam nila na nandito daw sila ay para pag-usapan ng isang estudyante na wala doon nung araw ng insidente. Ipinaalam naman ni Ara sa kanila na ang estudyante na kanilang hinahanap ay nakaalis na pauwi. Dahil siya daw ay nagugutom na. Naalala naman ni Tai ang batang nakasalubong nila kanina at hula niya, mukhang ang batang iyon ang hinahanap nila. Napaisip naman si Pio at may kinuha sa bulsa ng kanyang damit. Inabot niya ang isang calling card ng Bug Reaper kay Ara at nakiusap na ibigay niya ito sa batang iyon sa oras na makita niya ito. At agad na silang umalis, habang papaalis na sila ay tinanong naman ni Pio si Tai, na hindi ba daw ay malapit lang ang hospital kung saan nagpapagaling si Sam. Sumagot naman si Tai at sinabi na oo. Kaya umalis na sila upang magtungo doon. Binasa naman ni Ara ang calling card na ito at nakalagay ang pangalan ni Pio. Isa pala siyang Insector Exterminator Squad Leader. Lumipat ang eksena sa ilalim ng tulay, na makikita ang insector na narinig ni Maisong kanina. Tahimik lang itong lumilipad na tila bang may hinihintay. May narinig naman siyang tunog ng mga yapak sa madilim na bahagi ng tulay at palapit na ito sa kanya. Lumitaw ang isang paa ng isang insector din at makikita na si Maisong pala ito. Nang nagkaharap na silang dalawa ay agad naman na bumaba ang insector. At inilabas ang kanyang matalim na kamay. Dahan-dahan namang lumapit si Maisong sa kanya. Habang ang insector naman ay itinaas ang kanyang depensa at naghahanda sa susunod na kilos ni Maisong.
At walang kaano-ano ay nauna nang sumugod si Maisong at inatake ang Insector. Nagawa naman itong masangga ng Insector at nag-counter-attack. Sinipa niya ng malakas si Maisong at direkta itong tinamaan sa dibdib. At napaatras ng kaunti si Maisong. At sa paglingon niya, siya ay nagulat nang makita niya na nasa harapan na niya si Maisong at sinuntok siya nito ng malakas sa mukha. Parang nahilo naman ang Insector na ito. Ngunit, napansin naman ni Maisong na parang may kakaiba sa mga ikinikilos ng Insector na ito. Napansin naman ni Maisong ang kanyang isang langgam na parang lumulutang sa likod ng Insector. At nang tiningnan niya itong mabuti, nalaman niya na gumagapang pala ito sa parang isang sinulid. Kaya may naisip siyang gawin, tinipon niya ang ilan sa kanyang mga langgam at naging parang isang bola ang mga ito. Sabay tapon patungo sa kalaban niyang Insector. Tinamaan naman ito sa dibdib at kumalat kaagad ang kanyang langgam sa katawan nito. Ngunit, sa halip na kainin ng Insector, ay gumapang din ang mga ito sa ilang pang mga sinulid na bigla na lang lumitaw sa iba't ibang bahagi ng katawan ng Insector. Umakyat ang kanyang langgam pataas at sinundan ang sinulid kung saan ito nagmumula. Parang nadismaya naman ang isang Insector sa ginawa ni Maisong at mukhang siya ang kumokontrol sa Insector sa ibaba. At dahil mukhang mabibisto na siya ay agad na lang niyang pinutol ang lubid. At nang maputol ay nakita ni Maisong ang Insector na bigla na lang nawala ng kontrol sa kanyang katawan at bumagsak. Nilapitan naman ito ni Maisong at nakita niya ang mga putol na sinulid. Ngunit, bigla naman gumalaw ang Insector na siyang ikinagulat ni Maisong. Humarap ito sa kanya at bigla na lang bamuka ang bibig nito at lumitaw ang isang sandata. Gamit nito ay makikitang aatakihin na niya si Maisong. Hindi naman nakagalaw pa si Maisong at nagtataka kung ano ito. At walang kaano-ano ay may bigla na lang may sumabog ng napakalakas. Na siyang nagdulot ng pagkasira sa paligid at makapal na alikabok. At makikita ang dalawang Insector na lumitaw mula sa makapal na alikabok. Nilinlang pala nila si Maisong para magtagumpay ang kanilang binabalak. At makikita si Maisong na mukhang malaki ang naging pinsala sa kanya ng pagsabog na yun. Saad pa ng kalaban niyang Insector, bagay lang daw ito sa kanya. Siya na ang Black Ant, the Kinslayer. At pagkatapos ay nilapitan siya ng kulay dilaw na Insector at inapakan siya nito at nagsalita. Sinabi niya na mukhang nabaliktad na daw ang sitwasyon. Na ang ibig sabihin, na ang dating mangangaso sa kauri niya ay siya naman ngayon ang pinupunterya. Tinanong rin ng Insector na ito kung si Maisong ba ang pumatay sa langaw na yon. Ang tinutukoy niya ay ang Insector na pinatay ni Maisong sa park. Hindi naman sumagot si Maisong sa kanya at tumahimik lang. Nagsalita naman ang isa pang Insector na may prosthetic leg. Sabi niya na ang pagkawala ng langaw na yun ay naging isang malaking abala para sa kanila. Wika pa niya habang naglalakad ng hindi balanse. Siya ang humarap sa lahat ng mga nagrereklamo nilang customers na naghahanap ng karne ng mga bata. Ngunit, hindi naman siya interesado sa mga bata. Kung kaya pagbabayaran ng Black Ant ang lahat ng kanyang ginawa. Sabay tutok ng kanyang sandata kay Maisong. Nilinggan naman siya ng kanyang kasama na Insector at inutusan niya ito na patayin na ang Black Ant. Naagad naman niyang sinunod. Tumalon siya palapit kay Maisong at sinipa ng malakas ang ulo nito. Ngunit, sila ay nagulat sa kanilang nakita. At nalaman nila na walang laman ang suit na ito. Napansin naman agad ng kanyang kasama kung nasaan si Maisong at malakas niyang tinawag ang pangalan ng kasama niya na si Silk. Nagulat naman si Silk nang makita niya si Maisong na nasa itaas na niya at aatakihin na siya nito. Ngunit, huli na ang lahat para sa kanya at direkta siyang tinamaan ng isang napakalakas na hammer punch sa kanyang ulo. Pagkatapos ay agad naman kumilos ng mabilis si Maisong at sinugod ang kasama ni Silk. Na siya namang ikinagulat niya nang makita niya ito. Pinaulanan siya ng sunod-sunod na suntok ni Maisong, na sa sobrang bilis ay hindi na niya nakayanan pang sanggain ang mga ito. Hanggang sa direkta siyang tinamaan sa kanyang mukha dahilan upang mapa-atres siya. Hindi naman niya hinayaan na hindi siya makaganti. Kaya agad niyang ginamit ang kanyang sandata at pinaputok niya ito. Tinamaan naman ang ating bida na si Maisong. Ngunit, nagawa pala niyang masangga ito. Mabilis muling kumilos si Maisong at magka-counter-attack gamit ng kanyang malakas na suntok. Ngunit sa huling sandali ay nagawa siyang mapigilan ng parang isang lubid. Nagmula pala ito kay Silk at malakas siyang sinabihan ito na tumigil na. Wika pa ni Silk, napakatalino daw ng ginawa ng ating bida na si Maisong. Subalit, ito daw ay napakadelikado.
Dagdag pa niya, hiniling na lang daw sana ni Maisong na hindi na siya nagpalit anyo bilang isang tao. Sabay talon ng napakataas at nagpaikot-ikot siya ng mabilis para umatake. Nagulat naman ang ating bida nang mapagtanto niyang hindi na siya makagalaw. Kaya, direkta siyang tinamaan ng isang malakas na sipa sa kanyang mukha. Ngunit, sa huling sandali ay nagawa palang masangga ito ng ating bida na si Maisong. Pero, sa kabila nito ay mukhang nasaktan pa rin siya at mapapansin na ang kanyang kalasag sa kanyang kanang braso ay nag-crack. At sa sobrang lakas ng impact, siya ay tumilapo ng malakas palayo at nagpagulong-gulong sa lupa. At napaluhod na lang pagkatapos. Agad naman kumilos ang kasama ni Silk at itinutok nito ang kanyang sandata sa ulo ni Maisong na duguan at puno na ng gallows. Sa estado meron ng ating bida ay mukhang nawala nito ng malay saglit at nang ipuputok na ng kalaban ang sandata nito. Ay bigla naman nagkamalay si Maisong at nang makita niya na babarilin na siya ay agad niyang tinawag ang kanyang mga langgam. Na makikita na agad naman sinunod ng mga ito. Mabilis silang kumilos patungo kay Maisong upang iligtas ito. Sabi naman ng kasama ni Silk na ang pangangaso daw ng The Black Ant ay dito na magwawakas. Sabay baril kay Maisong na siyang lumikha ng malakas na pagsabog.